Hello guys, welcome back sa ating channel, Mindanao Avenue Extension Update. At ito na po, tingnan na po natin yung putol na kalsada po dito. Going po ito sa may General Luis. Yan. Pakita natin yung mga bagong kaganapan dito. Nakaraan kasi ay nakita natin, no, sinisimulan na po nilang maglatag ng spalto. Ano na kaya ang mga latest update natin dito? Ito po yung aking tinutukoy na nagkakaroon dito ng bottleneck na sa may pinakadulo. Ayan, no. Sana itong Mindanao Avenue madire-diretso na 'to, no? Going to Bulacan. Ayan, no. Pag ito dinire-diretso niyan, itong bakanting lote na 'yan, naputol na kalsada na 'yan, sana ay magawan na rin, no. Going to Bulacan naman po 'yan. Yan dire-diretso na yan. Dami pang bakanting, etong bakanting lote na to hanggang doon sa may pinakadulo. Going po yan sa may Bulacan na. Ito yung aking tinutukoy. Nagkakaroon na po dito ng moderate traffic dito. Papuntang Novaliches po yan. Etong right side at papuntang North Caloocan. Yan ang ating mga latest update natin. Dire-diretso yan. Makikita ninyo hanggang dun sa may pinakadulo ay grabe po talaga ang traffic na. Lalo na pag umaga tsaka hapon talaga dito. Hindi talaga maiwasan dahil napakalit ng daanan. Tag-isang lane na lang po kasi sila dito sa area na to. Ito na lang talaga yun, no? Dire-diretso. Yan, pinakita natin sa ating drone. Ito po kasi isa sa mga shortcut. Hindi ka nadadaan ng Quirino Highway. Lalo na pag mga rush hour talaga, kadalasan dito karamihan dumadaan papuntang North Caloocan and dito po sa may Novaliches. Yung kabilang side naman papuntang Valenzuela ay wala naman traffic tayong nakikita at papunta na po yan ng expressway NLEX. Ayan. Dito na po tayo, pakita rin po natin yung update din natin dito sa may Metro Manila Subway Valenzuela Station. Ano na ba ang mga latest update din yan? Dalawang update natin po dito. Sinabay na rin po natin itong Mindanao Avenue Extension at doon sa may Metro Manila Subway. Ito na po yung pinakamatagal ng putol na kalsada. Dahil nagproblema talaga dito, itong kalsada na to may mga nakatira dito dati. At ang good news naman, napaalis naman sila. Ang problema lang, hindi pa po natatapos ng DPWH ang kalsada na to. Hindi po natin alam kung bakit or wala na po ng budget, ubos na. Kaya hindi na po nila natapos. Naging bakanting ano na lang to, lote. Pero nadadaanan naman po ng mga malilit na sasakyan, yan, tsaka mga motor. Pero yung mga truck, bawal po pa rin po dumaan dito. Dahil sa may pinakadulo napakakitid talaga ng daanan. Ayan, no. Inalis na po yung mga bahay dito sa last na update natin. Wala na po yung mga nakatira dito. At naging ano na lang po, parking area na lang po itong eto napakalawak, oh. Yan. Mga 4 to 5 lanes po itong area na po dito. Ito yung putol na kalsada ng nasa ano lang po ito nasa 300 to 400 meters lang po yung pinaka Ayan. Ang nakikita po natin, ayan, nagsimula na po sila. Meron na pong spalto na nailatag dito sa area na to. At ayun, naging lagayan ng mga parking ng mga sasakyan dito. Yung inilatag ng mga spalto, ayan, kitang-kita. Inalis na po yung mga nakatira dito, yung mga tanim din, inalis na rin. Ang problema, tinatutubuan na naman po. At ayan, no. Medyo mahaba-haba na po yung spalto yung kanilang nalalatag dito sa area na to. Ayan. Di na lang nila malatag lahat ng spalto kasi may mga poste pa ng kuryente dito. At eto, may mga nagpa-park pa rin po sa area na to. Napakalaking tulong sana kung mabuhusan na ng semento. Dire-diretso dyan. At yung left side niya, may bahagi pa dyan ng nangyari ay natirahan na po ng mga tao na naman po ulit. Pag hindi po kasi minadrato ng ating DPWH, ng ating
government ay babalik na naman po yung mga nakatira dito sa area na to. Yun naman pong pinakaano dito. Pinaalis na po sila dyan, binigyan na po ng relocation. Ayan. Kaso ang problema dyan, pag napabayaan na naman yung area niyan, ay babalik na naman po. Yun naman pong dyan. Dapat nang maayos. Dire-diretso po tayo. Pakita naman po natin. Ito naman po yung Metro Manila Subway Valenzuela Station. Ito po yung pinakadulo at yung sa may unahan yung depot. At makikita po ninyo ay tuloy-tuloy naman po yung mga gumagawa dito sa area na to. Ito po isa sa ating ina-update din hanggang dyan po sa may Taguig. Ito na po yung station. Ginagawa na po yan. Ayan. Tuloy-tuloy na po. Ginagawa. Ito na po yung pinakadulo. Ayan, 34 station. At napakabilis na po na magiging biyahe. Nasa 45 minutes na lang po mula Taguig hanggang dito po sa may Valenzuela at kauna-unahan ang magkaroon tayo ng subway dito sa ating bansa. At ang mga Japanese contractor po ang mga gumagawa dyan. At syempre pag mga Japanese matibay talaga ang kanilang pagkakagawa. Yan, nakapag-update na po tayo. Meron na po tayong mga old video dyan mula dito hanggang Taguig. Mga kababayan, meron na po tayong hanggang BGC po pala ang ating na-update. Ayan, dito sa area na to, ayan na po yung station na ating ipinapakita. Maraming salamat sa ating mga viewers, subscriber na lagi nang sumusuporta sa ating channel. Ito is sa mga solusyon ng iwas traffic po sa EDSA. Pag natapos po ang Metro Manila Subway, dire-diretso na po yan, papuntang airport na po. Ayan, naiya. Yan ang pinakamaganda dyan pag natapos na po ang subway dito. Okay, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Dire-diretso lang po yan yung ating drone hanggang doon sa may pinaka depot na po ito. Yan, at napakarami po mga gumagawa. Dami po mga building na mga itinatayo dito dito. Yung Philippines Institute, gawa na rin po yan. Ito naman po kung saan masisira yung mga tren. Dito yan ginagawa. At makikita na po natin yung mga building pang mga itatayo dito sa mga hinaharap. Okay, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment kay Skywalk TV. Keep safe palagi and God bless.